Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa ating pangunawa at magpapatibok sa ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamalalim na koneksyon ay hindi nabubuo sa salita, kundi sa katahimikang nauunawaan ng dalawang kaluluwa. Paano kung ang susi sa isang basag na pamilya ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang isang himig na kayang marinig ng isang pusong matagal nang nanahimik? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Himig ng Puso. Kalabog. Iyon ang unang tunog na sumalubong sa nanlalamig na mansyon ng mga imperial, isang marahas na pagsara ng pinto na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Para kay Alon Imperial, ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ikaw ang pangpito. Ang sigaw niya kanina ay tila umuukit pa rin sa mamahaling marmol ng sahig at sa matatayog na pader ng asul na paraiso. Pangpito. 7 katulong sa loob lamang ng 2 buwan. Lahat sila sumuko. Lahat sila tinalikuran ang trabahong may sahod na katumbas ng isang taong kita ng ordinaryong manggagawa. Napasuklay si Alon sa kanyang buhok. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo na. Dahil sa frustrasyon, tumingin siya sa paligid. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Mga painting na gawa ng mga pambansang alagad ng sining, mga muebles na inangkat pa mula sa Europa, isang chandelier na tila mga bituing nahulog mula sa langit. Ngunit lahat ng iyon ay walang buhay, walang kulay, dahil ang nag-iisang sinag ng kanyang buhay ay matagal nang namumuhay sa dilim ng sarili nitong mundo. Si Sinag, ang kanyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kapangyarihan niya ay walang silbi sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang bilyones niya ay hindi kayang bumili ng kahit isang salita mula sa kanyang anak. Pumasok siya sa kanyang opisina at naupo ng marahan sa kanyang leather na upuan. Sa harap niya ay isang folder ng huling aplikante, ang kanyang huling pag-asa. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Papasukin mo na siya. Utos niya sa kanyang sekretarya. Ang boses ay pagod at walang anumang bahid ng pag-asa. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng payat, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng bun. At sa kanyang mga mata, may isang kalmadong kalungkutan na tila pamilyar kay Alon. Walang kolorete sa mukha. Walang mamahaling alahas. Simple. Masyadong simple para sa pamantayan ng asul na paraiso. Magandang hapon po, Ginoong Imperial. Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. Tinignan ni Alon ang resume sa kanyang mesa. Hiraya Dalisay. Binasa niya ang pangalan. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig sa babae. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinasok mo? Tumango si Hiraya. Opo. Ang anak ko, si Sinag. Hindi siya nagsasalita. Diretsong sabi ni Alon. Hindi dahil pipi siya. Pinili niya lang manahimik. At ayokong pilitin mo siyang magsalita. Ayokong marinig ang yak niya. Ang gusto ko lang ay isang taong kayang manatili sa tabi niya nang hindi nababaliw sa katahimikan. Habang nagsasalita si Alon, hindi sa kanya nakatingin si Hiraya. Ang mga mata nito ay nakapako sa isang silver-framed na litrato sa gilid ng kanyang mesa. Isang litrato ni Sinag na nakangiti. Kuha noong mga panahong naririnig pa niya ang matamis nitong halakhak bago pa man pumanaw ang kanyang asawa. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Hiraya habang tinititigan ng larawan. Isang kislap ng pag-unawa, hindi awa. 7 na ang sumuko, Miss Dalisay. Pagpapatuloy ni Alon, ang boses ay may bahid na ng panunumbat. Mga professional,
mga may experience. Lahat sila. Tumakbo. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Sa wakas ay ibinaling ni Hiraya ang tingin kay Alon. Dahil hindi po ako natatakot sa katahimikan, Ginoo. Natigilan si Alon. Sa lahat ng mga aplikanteng nakausap niya, si Hiraya lang ang hindi nangako ng kung ano-ano. Hindi niya sinabing kaya niyang pagalingin si Sinag. Hindi niya sinabing may alam siyang magic trick. Ang sinabi lang niya ay hindi siya takot sa katahimikan, ang mismong bagay na unti-unting pumapatay kay Alon araw-araw. Magsimula ka bukas, sabi ni Alon. Isinara ang folder. Isang sugal. Ito na ang kanyang huling sugal. Kinagabihan, hindi mapakali si Alon. Mula sa kanyang kwarto, binuksan niya ang tablet na konektado sa mga security camera ng buong bahay. Pinanood niya ang bawat galaw ng bagong katulong. Inayos ni Hiraya ang mga gamit niya sa kanyang silid. Pagkatapos, nagtungo siya sa kusina at nagtimpla ng isang baso ng gatas. Inaasahan ni Alon na kakatok ito sa silid ni Sinag. Pipiliting uminom ang bata at mabibigo gaya ng ginawa ng 7 na nauna sa kanya. Ngunit hindi yun ang ginawa ni Hiraya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa tapat ng pinto ng kwarto ni Sinag. Hindi siya kumatok, hindi siya nagsalita. Yumuko lamang siya at maingat na inilalapagan ang baso ng maligamgam na gatas sa sahig. Sa tapat mismo ng pinto, pagkatapos ay tumayo siya at sa isang saglit, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto na para bang nakikinig sa isang bagay na siya lang ang nakakarinig. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod na siya at bumalik sa kanyang silid. Naiwang nakakunot ang noo ni Alon habang nakatitig sa screen, isang baso ng gatas sa labas ng pinto. Isang simpleng kilos na walang anumang lohika. Ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang isang kakatwang kurot sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isinara niya ang tablet at tumayo para silipin ang labas ng kanyang bintana. Ang bughaw na paraiso sa labas ay madilim at tahimik, kasing tahimik ng kanyang puso. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ng kanyang anak. Kung mabigo ka rin, bulong niya sa hangin, ang mga salita ay puno ng bigat at pagod. Isusuko ko na talaga. Pagsikat ng araw sa asul na paraiso, ibang-iba ang ganda. Ngunit para kay Hiraya dalisay, ang ganda nito ay may kasamang lamig. Ang bawat gamit ay nasa perpektong ayos. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis, ngunit ang buong mansyon ay tila walang kaluluwa. Isang magandang hawla na gawa sa ginto. Ang unang ginawa ni Hiraya ay maglakad papunta sa tapat ng silid ni Sinag. Ang baso ng gatas na iniwan niya kagabi ay wala na roon. Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya alam kung ininom ba ito ng bata o itinapon lang ng ibang kasambahay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang senyales, isang maliit na galaw sa gitna ng kawalan. Sinimulan niya ang kanyang araw sa paglilinis. Hindi siya gumamit ng maingay na vacuum cleaner. Isang basahan at walis, ting-ting lang ang kanyang dala. Dahan-dahan, payapa, na para bang ang bawat galaw niya ay isang sayaw. Habang nagpupunas siya ng isang malaking salamin sa pasilyo, isang himig ang kusang kumawala sa kanyang mga labi. Isang lumang kundiman. Isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Isang awit na minsan na rin niyang inawit para sa sarili niyang, "Itigil mo yan, Hiraya." Napapikit siya ng mariin. Biglang bumalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot araw-araw. Ang init ng isang maliit na katawan sa kanyang kandungan, ang amoy ng baby powder, ang maliliit na daliring humahawak sa kanyang buhok habang inaawit niya ang himig na yon. Ang himig na yon ay dati puno ng pagmamahal. Ngayon, puno na ito ng sakit at pangungulila. Ngunit habang pinipigilan niya, lalo lang itong nagpupumilit na lumabas. Kaya hinayaan na lang niya.
Ipinagpatuloy niya ang pagkanta sa mahinang boses na tila isang bulong. Ang himig ay naging paraan niya upang ilabas ang lungkot na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ang paglilinis ay naging isang ritual. Ang mansyon ay naging saksi sa kanyang tahimik na pagdadalamhati. Pagkatapos sa loob, lumabas siya sa hardin. Ang hardin ng asul na paraiso ay isang obra maestra. Mga rosas mula sa iba't ibang bansa, mga orchid na bihira lang makita, at sa gitna ng lahat, isang kumpol ng mga puting sampagwita. Ang paboritong bulaklak ng yumaong ginang ng mansyon ayon sa hardinero. Lumuhod si Hiraya at hinaplos ang isang bulaklak. Dito, sa ilalim ng sikat ng araw at sa piling ng mga halaman, mas malaya siyang huminga. Ipinagpatuloy niya ang kanyang himig, mas malakas na ngayon, mas buo. Ang kanyang boses, bagamat hindi perpekto, ay may dalang sinseridad. Isang boses na nagpapahiwatig ng pag-aalaga at kapayapaan. Habang inaayos niya ang mga nalantang dahon, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin patungo sa bintana ng silid sa ikalawang palapag. Ang silid ni Sinag. Sa isang saglit, nakita niya ang paggalaw ng kurtina. Alam niyang nandoon ang bata. Nakikinig. Nagmamasid. Hindi ngumiti si Hiraya. Hindi rin siya kumaway. Ang anumang biglaang galaw ay maaaring makasira sa sandaling iyon. Sa halip, yumuko lang siyang muli. Kumuha ng isang namumukadkad na sampagwita at ipinagpatuloy ang kanyang pagkanta na para bang walang napansin. Ipinapaalam niya sa bata sa kanyang sariling paraan na ang kanyang presensya ay hindi isang banta. Isa itong paanyaya. Bago matapos ang kanyang trabaho sa araw na yon, pumasok si Hiraya sa silid ni Sinag upang maglinis. Gaya ng dati, ang bata ay nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Naglinis lang siya ng tahimik. Bago siya lumabas, maingat niyang inilapag ang pinitas niyang bulaklak ng sampagwita sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ng bata. Pagkatapos ay umalis siya nang walang sinasabing anumang salita. Kinabukasan, may kaba sa dibdib ni Hiraya nang pumasok siyang muli sa silid ni Sinag. Ang unang tiningnan niya ay ang mesa. Wala na roon ang bulaklak. Sandali siyang natigilan. Isang maliit na kirot ng pagkabigo ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man lumalim ang pakiramdam na yon, iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid ng silid. At doon, nakita niya ito. Ang nag-iisang bulaklak ng sampagita ay maingat na nakapatong sa pasimano ng bintana, kung saan tumatama ang banayad na sinag ng araw sa umaga. Isang simpleng galaw, ngunit para kay Hiraya, ito ay isang malakas na mensahe. Hindi ito itinapon ng bata. Inilipat niya ito. Inilagay niya ito sa lugar kung saan ito masisikatan ng araw. Isang napakaliit ng ngiti ang nagtangkang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ngunit pinigilan niya ito. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain na para bang walang napansin. Ngunit sa loob niya, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Kinagabihan, pagod na umuwi si Alon Imperial mula sa isang mahabang araw ng mga pulong. Ang bigat ng kanyang kumpanya ay tila mas magaan kaysa sa bigat ng katahimikan na laging sumasalubong sa kanyang pag-uwi. Dumaan siya sa kusina at nakita ang hapunan na nakahain na para sa kanya, ngunit wala siyang ganang kumain. Ang tanging gusto niya ay makita ang kanyang anak. Umakyat siya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang papalapit siya sa silid ni Sinag, inihanda na niya ang kanyang sarili sa dati madadatnan. Isang batang nakatulala sa sulok, isang silid na walang buhay, isang katahimikang sumasaksak sa puso. Itinaas niya ang kanyang kamay upang pihitin ang seradura. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na metal,
May narinig siyang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang tunog. Napakahina. Halos hindi marinig. Ngunit nandoon. Hindi ito iyak. Hindi ito salita. Isang himig. Isang pautal-utal at sintonadong pagtatangka na gayahin ang isang himig. Napakakilala ng himig na yon. Iyon ang luma at malungkot na kundiman na naririnig niyang hinihimig ni Hiraya habang naglilinis sa mga pasilyo. Nanigas si Alon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Mula sa loob ng silid na yon, mula sa kanyang anak, na matagal nang pinili ang katahimikan, may isang tunog na sumisibol. Isang mahinang pagtatangka na kumonekta. Isang himig na dala ng hangin. Ang mga sumunod na araw sa asul na paraiso ay puno ng isang damdaming hindi pamilyar kay Alon Imperial. Ang pag-asa. Ang himig na dati nagmumula lang kay Hiraya ay mayroon ng kasagutan. Isang pautal-utal na himig mula sa silid ni Sinag. Ang katahimikan ay hindi na isang pader na bakal, kundi isang manipis na kurtina na unti-unti nang hinahawi ng hangin. Naging bagong ritual ni Alon ang umuwi ng mas maaga. Hindi na niya ikinukulong ang sarili sa opisina. Sa halip, mula sa terrace ng kanyang silid, tahimik niyang pinapanood sina Hiraya at Sinag sa hardin. Wala pa ring salitaan. Ang kanilang koneksyon ay nabubuo sa mga kilos na hindi nangangailangan ng tinig. Isang bulaklak na inaabot, isang upuang inuurong, isang tingin na puno ng pag-unawa. Isang hapon, hindi napigilan ni Alon ang kanyang sarili. Kumuha siya ng isang bola at lumabas sa hardin. Si Hiraya ay nagdidilig ng mga sampagita. Si Sinag naman ay nakaupo sa damuhan, pinaglalaruan ng ilang mga bato. Sinag! Mahinang tawag ni Alon. Walang lumingon, ngunit hindi sumuko si Alon. Dahan-dahan niyang ipinag-ulong ang bola sa direksyon ng kanyang anak. Gumulong ito at huminto sa mismong paanan ni Sinag. Sa loob ng ilang taon, ang ganitong eksena ay laging nagtatapos sa parehong paraan. Hindi papansinin ni Sinag ang bola, ngunit ngayon may nagbago. Dahan-dahang ibinaba ng bata ang hawak na bato. Ang kanyang mga mata ay napako sa bolang kulay pula. Pagkatapos, sa isang napakabagal na kilos na tila nagtagal ng 1,000 taon para kay Alon, itinaas ni Sinag ang kanyang tingin. Tumingin siya sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nagpaliwanag sa buong hardin. Bilang sagot, marahan niyang itinulak ang bola pabalik kay Alon. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa mga mata ni Alon. Napalunok siya, pinipigilan ng emosyong nagbabantang bumuhos. Ang kanyang anak, ang kanyang Sinag, nagbabalik na siya. Sa isang saglit, gusto niyang takbuhin at yakapin ng mahigpit si Hiraya. Gusto niyang pasalamatan ito ng paulit-ulit. Ngunit nagpigil siya. Nasiyahan na lang siyang panoorin ang himala sa kanyang harapan. Ngunit ang mga sandali ng kaligayahan ay sadyang marupok. Habang naglalakad si Hiraya pabalik sa gripo, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno. Sa damuhan, natapilok siya. Nawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang tuhod ay tumama sa isang matulis na bato. Aray! Isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang nangiti sa mukha ni Sinag ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot. Ang bola ay tila nalimutan na. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon na lang sa babaeng nakahandusay at nasasaktan. Mula sa kanyang kinatatayuan, handa nang tumakbo si Alon para tulungan si Hiraya.
Ngunit naunahan siya. Isang maliit na figura ang kumilos nang mas mabilis pa sa kidlat. Si Sinag. Tumayo siya at tumakbo, hindi kailanman inalis ang tingin kay Hiraya. Ang kanyang maliliit na paa ay lumikha ng mabilis na yabag sa damuhan. Lumuhod siya sa tabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitignan ang dumudugong sugat sa tuhod nito. Binuksan niya ang kanyang bibig. Humugot siya ng isang malalim na hininga at mula sa lalamunang matagal nang nanahimik, isang salita ang lumabas. Malinaw, malakas, at puno ng sakit at pangungulila. Inay. Ang salita ay tumama kay Alon na parang isang malakas na sampal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa. Ang puso niya ay sumabog sa dalawang magkasalungat na emosyon. Una, ang di mailarawang kaligayahan. Nagsalita ang anak ko. Narinig ko ang boses niya. Isang himala, isang panalangin na sa wakas ay dininig. Ngunit kasunod nito, isang matalim at nagyayalong kirot. Inay, hindi daddy, hindi tatay. Ang unang salitang binitiwan ng kanyang anak pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan ay para sa isang babaeng halos kararating lang sa kanilang buhay. Ang salitang yon ay hindi para sa kanya. Nakatayo lang doon si Hiraya, gulat na gulat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, kundi dahil sa bigat ng salitang iyon. Nakatayo lang doon si Alon, ang ama, nakatingin sa kanyang anak na nagmamakaawa sa ibang babae. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Isang matinding selos na humahalo sa kanyang kaligayahan. Sa di kalayuan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng malaking gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng business suit. Si Halina Montemayor. Nasaksihan niya ang buong pangyayari, ang pagkakadapa, ang pagtakbo ng bata, ang pagsigaw ng salitang iyon. Habang tinititigan niya ang eksena, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Ang mukha ng babaeng kasama ng bata. Ang mukha ng babaeng matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga mata ni Halina ay kumitid. At sa kanyang mga labing pula, isang malamig at mapanlinlang na ngiti ang dahan-dahang gumuhit. Ang hapunan ng gabing iyon sa Asul na Paraiso ay ang pinakatahimik at pinakakakaiba sa lahat. Si Alon, Hiraya at Sinag ay magkakasamang kumain sa malaking lamesa, isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman. Si Sinag ay nakaupo sa tabi ni Hiraya at bagamat hindi pa rin ito nagsasalita, ang mga mata nito ay hindi na nakatingin sa kawalan. Sa sulyap-sulyap ito kay Hiraya. Tila tinitiyak na totoo ang babaeng nasa tabi niya. Para kay Alon, ang bawat sulyap na yon ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Masaya siya, walang duda. Ngunit ang kaligayahang iyon ay may kasamang pait. At sa gitna ng marupok na kapayapaang iyon, dumating si Halina Montemayor. Pumasok siya na may dalang ngiti at isang mamahaling bote ng alak. Alon, I heard the good news. Bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng sigla. I just had to come and celebrate with you. Pinilit ni Alon na ngumiti. Halina, magandang gabi. Naupo si Halina sa tapat nilang tatlo at ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Hiraya. Nginitian niya ito ng napakatamis. You must be Hiraya. I've heard so much about you. You're a miracle worker. Salamat po, ma'am. Mahinang sagot ni Hiraya. Bahagyang yumuko at tila nailang sa papuri. It's amazing. Pagpapatuloy ni Halina, ang tingin ay ibinaling kay Alon. Nakita ko ang lahat kanina sa hardin. It's almost too good to be true. Parang magic. Hiraya, you have a real gift.
A very practiced gift, I must say. Ang huling mga salita ay binitiwan niya nang may diin, sapat lang para marinig at pag-isipan ni Alon. Habang nagpapatuloy ang hapunan, hindi tumigil si Halina sa pagpuri kay Hiraya. Ngunit sa likod ng bawat papuri, may isang nakatagong patalim. Alam mo, Alon, sabi ni Halina, habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay, mayroon akong isang kaibigan sa States. Single father din. Very successful. Ang anak niya, may special needs din. He hired this therapist and she was brilliant. Talagang nakuha niya ang loob ng bata in just a few weeks. The child started calling her mommy too. Biglang natigilan si Alon sa pagsubo. Ang kwento ay masyadong pamilyar. Talaga? Tanong niya. Sinusubukang itago ang interes sa kanyang boses. Yes, sagot ni Halina. Ang kanyang muka ay nagpakita ng biglang lungkot. Ayoko sanang ikwento, but I feel responsible for you. You're not just my client, you're my friend. Huminga siya ng malalim. It turned out, the therapist was using emotional manipulation techniques. Kinondisyon niya ang bata na maging dependent sa kanya. Ang ending, sinubukan niyang kontrolin ang buong pamilya para sa pera. It was a huge scandal, a terrible, terrible mess. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Alon. Tumingin siya kay Hiraya, natatahimik lang na pinupunasan ang bibig ni Sinag. Simple, walang mali siya. Hiraya is just a simple housekeeper, Halina. Mahinang depensa ni Alon. She's not a therapist. I know. Mabilis na sabi ni Halina. Itinaas ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko. And I'm sure she's a wonderful person. Sinasabi ko lang, we have to be careful. Sinag is very vulnerable right now. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. We just need to protect him. Ang salitang protect ay binitiwan niya ng may kasamang isang makahulugang tingin. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Hiraya na dadalhin na si Sinag sa silid nito. Pinanood sila ni Alon habang paakyat sa hagdanan. Nakita niya kung paano maingat na inalalaya ni Hiraya ang bata, kung paano nito inayos ang buhok na tumatabing sa mga mata ni Sinag. Dati, ang eksenang ito ay magdudulot sa kanya ng purong kaligayahan. Ngayon, dahil sa kwento ni Halina, ang isip niya ay nilamon na ng lason ng pagdududa. Is that a genuine gesture? Or is it a technique? Naiwan silang dalawa ni Halina sa sala. Ang nangiti sa mukha ng babae ay nawala na. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Alon, sabi niya, bilang business advisor mo, tungkulin kong protektahan ang assets mo at bilang kaibigan mo, tungkulin kong protektahan ka, lalo na si Sinag. May kinuha si Halina mula sa kanyang mamahaling leather bag. Isang brown folder. I had my team do a standard background check. Just for your security. Routine lang naman. I'm sure it's nothing, but as your advisor, I can't be too careful. Inilapag niya ang folder sa mesang gawa sa salamin sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na kalabog sa loob ng nananahimik na mansyon. Ano yan? Tanong ni Alon, bagamat meron na siyang masamang kutob. Just some public records. Baka lang may gusto kang malaman, sagot ni Halina. Tumayo na at inayos ang kanyang damit. I have to go. May meeting pa ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ngumiti siyang muli. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata at naglakad palabas. Naiwang mag-isa si Alon sa malawak na sala. Ang mga mata ay nakatitig sa folder na para bang ito ay isang ahas na handang tumuklaw. Sa loob ng ilang minuto, hindi niya ito ginalaw. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na huwag itong buksan, na itapon ito at magtiwala sa himalang nakikita niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging makapangyarihan at laging nag-iingat, ang bahaging nasaktan, nang marinig ang salitang inay, ay hindi mapakali. Sa huli, nanaig ang pagdududa. Kinuha niya ang folder
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay may ilang mga dokumento, ngunit isang piraso ng papel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang news clipping na naka-photocopy. Ang pangalan ng taong sangkot sa artikulo ay tinakpan ng itim na marker. Ngunit ang headline ay malinaw na malinaw. Therapist, inakusahan ng emotional manipulation sa kanyang pasyente. Binasa ni Alon ang bawat salita. Isang mayamang pamilya, isang batang may special needs, isang babaeng terapista na mabilis nakuha ang loob ng bata. Isang akusasyon ng hindi etikal na pamamaraan. Ang bawat pangungusap ay tila isang sampal, isang kumpirmasyon sa kwentong isinalaysay ni Halina kanina. Nabitawan niya ang papel. Sumandal siya sa sofa. Ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa direksyon ng hagdanan kung saan nawala sina Hiraya at Sinag. Ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang anak. Sino ka ba talaga? Kinabukasan, naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa hangin ng asul na paraiso. Ang kaunting init na nagsimulang mamuo sa loob ng mansyon ay tila biglang nilamon ng dating lamig. Ang dating alon imperial na may bahagyang pag-asa sa mga mata ay nawala. Ang pumalit ay isang lalaking mas malamig pa kaysa dati. Ang kanyang mga titig ay matatalim at mapanuri. Habang naghahanda siya ng almusal, lumapit ito sa kusina. Hindi ito umupo para magkape, gaya ng ginagawa nito sa mga nakaraang araw. Nanatili itong nakatayo malapit sa pinto, nakahalokip-kip, na para bang isang bantay na nagmamasid sa isang bilanggo. Miss Dalisay, sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Maaari ba kitang makausap sa aking opisina pagkatapos mong mapakain si Sinag? Oo po, Ginoo, sagot ni Hiraya. Ramdam ang bigat sa bawat salitang binitiwan ng amo. Ang buong umaga ay nabalot ng tensyon. Kahit si Sinag ay tila naramdaman ito. Ang bata, na sa mga nakaraang araw ay nagsimula nang magpakita ng interes sa kanyang paligid, ay bumalik sa pagiging tahimik at mapag-isa. Hindi na nito sinubukang himigin ng kundiman. Matapos niyang maihatid si Sinag sa silid-aralan nito sa loob ng bahay kasama ang private tutor, huminga ng malalim si Hiraya bago kumatok sa pinto ng opisina ni Alon. Pasok! Pagpasok niya, nakita niya si Alon na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mesa ay malinis, maliban sa isang brown folder na nakabukas sa gilid. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Maupo ka, utos ni Alon. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sumunod si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, pinipigilan ang panginginig. Hiraya, panimula ni Alon. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagawa mo para kay Sinag. Ang pagbabago sa kanya ay isang himala. Mayroong pero na nag-aabang sa dulo ng mga salitang iyon. Alam na alam niya. Pero pagpapatuloy ni Alon, bilang ama niya, kailangan kong maging maingat. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa mga taong malapit sa kanya. Naiintindihan ko po, mahinang sagot ni Hiraya. Sa iyong resume, nakalagay na ang huli mong trabaho ay sa isang maliit na karinderya sa probinsya. At bago iyon, wala nang iba. Sabi ni Alon, ang kanyang boses ay tila isang taga-usig sa korte. Pero ang mga kilos mo, ang paraan ng pakikitungo mo kay Sinag, hindi iyan kilos ng isang ordinaryong kasambahay o tagapagsilbi. Saan mo natutunan ang mga iyon, Hiraya? Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Alam na niya. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang may nalaman ito. Nag-alaga lang po ako ng mga pamangkin dati. Pagsisinungaling niya, umiiwas ng tingin. Huwag mo akong sagutin ng kasinungalingan, mariing sabi ni Alon.
Tinatanong kita ng maayos. Mayroon ka bang karanasan sa pag-aalaga ng mga batang may special needs? Napalunok si Hiraya. Ang mga anino ng kahapon, ang mga multo na pilit niyang tinatakbuhan ay heto't hinahabol na siya. Mayroon po akong karanasan dati. Pag-amin niya, ang boses ay nanginginig na. Nagtrabaho po ako sa isang center para sa mga bata. At bakit ka umalis? Tanong ni Alon. Ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Bakit bigla kang napunta sa isang karinderya? Bakit mo ito itinago sa iyong resume? Hindi na makasagot si Hiraya. Ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin ang isang kwentong kahit siya mismo ay hindi na kayang harapin? Dahil po, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sabi niya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Umalis na lang po ako para sa kapayapaan ng lahat. Hindi pagkakaunawaan? Ulit ni Alon, may bahid ng pang-uuyam. Hiraya, ang anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Karapatan kong malaman kung sino ang pinapapasok ko sa buhay niya. Tumayo si Hiraya. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng pagtatanggol sa sarili. Ginawa ko lang po ang lahat para kay Sinag. Wala po akong masamang intensyon, Ginoo. Hindi iyon ang tinatanong ko. Sigaw ni Alon. Ang tinatanong ko, ano ang itinatago mo? Ang sigaw na iyon ang tuluyang bumasag sa pader na matagal nang iniingatan ni Hiraya. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng kahihiyan ay bumalik. Kung wala po kayong tiwala sa akin, Ginoo, sabi niya, ang boses ay basag na. Siguro po ay mas mabuting umalis na lang ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Elon. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likuran niya. Nagkulong siya sa kanyang silid. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Humiga siya sa kama at doon ibinuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang masasamang tingin ng mga dating katrabaho. Ang mga akusasyon. Ang malamig na silid ng korte. Flashback. Ang malakas na pagpukpok ng gavel ng hukom. Ang nangiting tagumpay sa mga labi ng kanyang dating asawa at ng kasama nitong babae. Isang mukhang pamilyar ngunit malabo na sa kanyang alaala. At ang pinakamasakit sa lahat, ang yak ng kanyang munting anak na babae habang sa pilitan itong kinukuha mula sa kanyang mga bisig. Hindi ka stable, Hiraya. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mong anak. Niyakap niya ang unan ng mahigpit. Ang sakit ay sariwa pa rin, na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Napagdesisyunan niya. Tama si Ginoong Imperial. Hindi siya pwedeng manatili sa isang lugar kung saan siya ay pinagdududahan. Hindi na niya kayang masaktan muli. Hindi na niya kayang mapalapit sa isang bata para lang pagkatapos ay bawin itong muli sa kanya. Kumuha siya ng papel at panulat mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusulat ang mga salita. Salamat po sa pagkakataon. Isusuko na niya. Bago pa man siya tuluyang mapaamahal kay Sinag, bago pa man tuluyang madurog muli ang kanyang puso, aalis na siya. Magdamag na hindi nakatulog si Alon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari sa opisina. Ang pag-iyak ni Hiraya. Ang pag-amin nitong may itinatago nga ito. Ang bawat luha ng babae, sa halip na magdulot ng awa, ay nagsilbilang panggatong sa apoy ng kanyang pagdududa. Totoo ba ang mga luhang iyon? O bahagi rin ba ng isang pagkukunwari? Ang takot na baka masaktan si Sinag, ang takot na baka siya ay niloloko, ay mas matimbang kaysa sa katiting na pag-asang kanyang naramdaman. Kinabukasan, habang nag-aayos siya para sa trabaho, tumawag si Halina.
Alon, kamusta? Okay ka lang ba? Tanong nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. I confronted her, sagot ni Alon. Ang boses ay pagod. Inamin niyang may tinatago siya. Oh my God, bulong ni Halina. I knew it. Sinabi ko na nga ba? Alon, I'm so sorry. I know this is hard for you. Pero tama ang ginawa mo. Hindi ko alam, Halina. Naguguluhan ako. Pag-amin ni Alon. Paano kung nagkamali ako ng hinala? Listen to me, Alon, mariing sabi ni Halina. Ang isang inosenteng tao ay hindi magtatago ng kanyang nakaraan. An innocent person will not lie on her resume. Ang ginagawa mo ay para sa kapakanan ni Sinag. You are his father. Protecting him is your only job. May kumatok sa pinto ng kanyang silid. Papasok ako, anunsyo ni Alon sa kausap. Pumasok ang isa sa mga matagal ng kasambahay. May dalang isang puting sobre. Sir, para po sa inyo. Galing po kay Hiraya. Nasa baba po siya, hinihintay kayo. Kinuha ni Alon ang sobre. Alam na niya kung ano ito. Sige, bababa na ako. What is it, Alon? Tanong ni Halina. Her resignation letter, sagot ni Alon. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Halina, ang boses ay kalmado ngunit may diin. See? Iyan ang ginagawa ng mga taong may itinatago. Kapag malapit ng mabuking, sila ang unang tumatakbo. Alon, huwag mong hayaang siya ang magdikta ng sitwasyon. You have to end this now. Cleanly, bago pa lumalim ang attachment ni Sinag sa kanya. Bumaba si Alon sa hagdanan. Nakita niya si Hiraya na naghihintay malapit sa pinto. Nakasuot ito ng simpleng damit. Ang parehong damit na suot niya noong unang araw. Sa tabi nito ay isang maliit na bag. Handa na itong umalis. Ngunit bago pa man makalapit si Alon, isang tao ang sumalubong sa kanya. Si Halina, sariwa at eleganteng tingnan na para bang hindi niya kausap si Alon sa telepono, ilang minuto lang ang nakalipas. Alon, good morning. Sakto, may dala akong papeles para sa'yo. Bati niya. Itinaas ang isang bagong folder. Oh, Hiraya, paalis ka na ba? Tumingin si Hiraya kay Alon, pagkatapos ay kay Halina. Mayroong isang bagay sa ngiti ni Halina na nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Hiraya, bago ka umalis, may gusto lang linawin si Alon. Sabi ni Halina. Lumapit ito kay Alon at inabot ang folder. Alon, I think it's time. Binuksan ni Alon ang folder. Sa loob ay hindi na lang isang lumang news clipping, kundi isang buong report mula sa isang private investigator. May mga litrato ni Hiraya na umiiyak sa labas ng korte. May mga kopya ng mga dokumentong legal na puno ng mga salitang psychologically unstable at unfit. May mga sinumpaang salaysay mula sa mga dating katrabaho na nagsasabing si Hiraya ay mapanlinlang at mapanganib. Ang lahat ay isang perpektong pagkata ng kasinungalingan, binuo para wasakin ang isang tao. Ngunit para kay Alon, na ang isip ay nilamon na ng takot, ang mga papel na ito ay naging katotohanan. Ibinaba niya ang folder. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Tumingin siya kay Hiraya, ngunit ang tinitingnan niya ay hindi na ang babaeng nagbalik ng himig sa kanyang tahanan, kundi ang halimaw na iginuhit ni Halina. Tapos na ang pag-uusap, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Hiraya. Po? Sabi ko, tapos na. Ulit ni Alon, mas malakas ngayon. Hindi ko kailangan basahin ang resignation letter mo. Dahil ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, you're fired. Get out of my house, now. Ang bawat salita ay isang punyal na tumagos sa puso ni Hiraya. Napatingin siya kay Alon, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng lalaking nakita niyang may pag-asa sa mga mata, ngunit wala siyang nakita. Ang kaharap niya ay isang
estranghero. Pero, si Sinag, bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Alon. Ang galit at takot ay sumabog na. Akala mo maluloko mo ako? Akala mo makukuha mo ang tiwala namin? Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Ang huling mga salita, ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ni Hiraya. Tumalikod siya. Ang mga luha ay malayang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagpaliwanag. Dahil alam niya, walang sino man ang maniniwala sa kanya. Habang naglalakad siya, papalabas ng pinto. Isang maliit na boses ang narinig niya mula sa itaas ng hagdanan. Inay? Napatigil si Hiraya. Lumingon siya at nakita si Sinag na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang muka ay puno ng pagkalito. Inay, aalis ka? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng takot. Magsasalita sana si Hiraya, ngunit naunahan siya ng isang malakas na sigaw ni Alon sa mga gwardiya. Isara ang gate! Huwag niyong hayaang makabalik pa ang babae na yan! Sinubukan ni Hiraya na sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Nakita na lang niya ang pagtakbo ni Sinag pababa ng hagdanan. Inay, huwag kang umalis, inay! Nakarating si Hiraya sa labas. At sa likuran niya, narinig niya ang malakas na kalabog ng nagsarang pinto. Sinundan ito ng mas malakas pang kalabog ng bakal na gate. Tumatakbo si Sinag. Narating niya ang malaking pinto, ngunit sarado na ito. Dumungaw siya sa salamin at nakita si Hiraya sa labas ng gate. Papalayo. Buong lakas niyang pinukpok ang salamin ng pinto. Inay! 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 Ang kanyang sigaw ay puno ng purong desperasyon, ngunit huli na ang lahat. Sa labas, si Hiraya ay naglalakad palayo. Ang bawat hakbang ay kasing bigat ng mundong ipinapasan niya. Sa loob, isang bata ang umiiyak ng walang tigil. At sa sala, si Alon Imperial ay nakatayo. Nanginginig, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tamang desisyon. Sa tabi niya, si Halina Montemayor ay nakangiti. Isang ngangiting tagumpay. Ang sigaw ni Sinag ay humina, napalitan ng mga hikbi, hanggang sa ang mga hikbi ay tuluyan ng naglaho. At ang pumalit dito ay isang katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang pinili ng bata. Ito ay isang katahimikang mas malalim, mas madilim, at mas nakakatakot kaysa sa kahit anong katahimikang naranasan ni Alon sa buong buhay niya. Ito ay ang katahimikan ng isang gumuhong mundo, ang katahimikan ng isang nasirang pag-asa. Ang asul na paraiso ay naging isang malaking puntod. Ang mga kasambahay ay naglalakad ng walang imik, takot na makalikha ng kahit anong tunog. Ang hangin mismo ay tila mabigat at hindi magalaw. Itinigil ni Alon ang pagpasok sa opisina. Wala siyang lakas na harapin ang mundo sa labas. Ang buong atensyon niya ay na kay Sinag. Ngunit si Sinag ay wala na roon. Ang batang nagsimulang ngumiti, ang batang tumulak ng bola, ang batang sumigaw ng inay. Lahat ng iyon ay naglahong parang bula. Ang bumalik ay isang anino. Umupo si Alon sa tabi ng kama ng anak. May dalang isang mangkok ng paborito nitong lugaw. Sinag, anak, kumain ka na. Pakiusap niya. Ang boses ay malumanay at puno ng pagsusumamo. Hindi gumalaw si Sinag. Nakaupo lang ito sa isang sulok ng kanyang silid. Yakap ang mga tuhod. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa kanyang maliit at mahigpit na nakakuyom na kamao, may hawak itong isang bagay. Ang lanta at tuyot na bulaklak ng sampagwita na huling ibinigay ni Hiraya. Iyon na lang ang tanging koneksyon niya sa mundong minsan niyang sinubukang balikan. Anak, please. Muling pakiusap ni Alon. Inilapit niya ang kutsara sa bibig ng bata. Walang naging reaksyon.
Sa isang mabagal na kilos na walang anumang emosyon, itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at marahang itinabig ang kamay ng ama. Ang mangkok ay nahulog mula sa pagkakahawak ni Alon, bumagsak sa sahig. Ang lugaw ay kumalat sa mamahaling carpet na parang isang puting luha. Ang kilos na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal para kay Alon. Hindi ito galit, hindi ito pagre-rebelde, ito ay kawalan. Isang tuluyang pagputol ng koneksyon. Kinagabihan, mas lumala ang lahat. Tinawag ni Alon ang pribadong doktor ng kanilang pamilya. Pagkatapos nitong suriin si Sinag, lumabas ito ng silid na may bakas ng matinding pag-aalala. Sa mukha, Mr. Imperial, mataas ang lagnat ng bata, sabi ng doktor. Resulta ito ng matinding stress at psychological trauma. Nangihina ang kanyang katawan dahil hindi siya kumakain at umiinom ng tubig. He's dehydrated. Bigyan mo siya ng gamot. Ang dextrose, gawin mo ang lahat. Desperadong utos ni Alon. Umiling ang doktor. Hindi ito malulunasan ng kahit anong gamot, Mr. Imperial. Ang ugat ng kanyang karamdaman ay wala sa kanyang katawan, nasa isip niya, nasa puso niya. Pagkaalis ng doktor, pakiramdam ni Alon ay gumuho. Ang sahig na kanyang kinatatayuan. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Kasalanan ko to. Lahat ng ito, kasalanan ko. Sa kanyang desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong sa tingin niya ay makakaintindi o ang taong nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Halina, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Si Sinag, nilalagnat siya ng mataas. Ayaw niyang kumain, sabi ng doktor, dahil daw sa stress. Sa kabilang linya na natiling kalmado si Halina. Alon, huminahon ka. This is a normal phase of withdrawal. Katulad lang yan ng isang taong itinigil ang isang bisyo. Siyempre maninibago ang sistema niya. His body is reacting to the absence of a toxic dependency. Toxic dependency? Hindi makapaniwalang ulit ni Alon. Halina, he was getting better. He was smiling. He was becoming attached to the wrong person, Alon. Mas masasaktan siya sa huli kung pinabayaan mo. Mahinahong paliwanag ni Halina. You have to be strong. For him. This is a necessary phase. Kailangan niyo lang lagpasan to. After a few days, he will forget about her and he will turn to you again. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos ng tawag, mas lalong naramdaman ni Alon na nag-iisa siya. Ang mga salita ni Halina na dating nagbibigay sa kanya ng kasiguraduhan ay ngayon parang mga salitang walang laman, walang puso. Pumasok siyang muli sa silid ni Sinag. Ang bata ay nakahiga na, ngunit hindi natutulog. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis dahil sa lagnat. Umupo si Alon sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng anak. Mainit na mainit ito. Biglang, nagsimulang manginig ang katawan ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay pumikit ng mariin at ang kanyang buong katawan ay nanigas. Sinag! Sinag, anak! Sigaw ni Alon, puno ng panik. Isang kumbulsyon. Kinukumbulsyon ang kanyang anak. Sa gitna ng panginginig, sa gitna ng kanyang lagnat at pagkahibang, nagsimulang magsalita si Sinag. Hindi malinaw, ngunit paulit-ulit. Isang salita lang, ang salitang nagpasimula at wawasak sa lahat. Inay. Inay. Ang bawat pagbigkas ay isang kutsilyong humihiwa. Sa puso ni Alon, hindi na ito ang masayang tawag sa hardin. Ito ay isang pagmamakaawa mula sa gitna ng isang bangungot. Isang pagtawag sa nag-iisang taong sa tingin ng bata ay makakapagligtas sa kanya. Ang taong pinalayas niya. Inay. Inay. Pinapaluha si Alon habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng kanyang anak.
Patawarin mo si Daddy, anak. Patawarin mo ako. Ang mga pader ng pribadong silid sa ospital ay puti at walang buhay. Isang perpektong salamin ng nararamdaman ni Alon Imperial. Ilang oras na siyang nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Pinapanood ang bawat paghinga nito sa pamamagitan ng isang oxygen mask. Matapos maagapan ng kumbulsyon ni Sinag, isinugod niya ito sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Ang lagnat ay bumaba na dahil sa gamot, ngunit ang bata ay nananatiling tulog, na para bang mas pinili pa nitong manatili sa mundo ng panaginip kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Tiningnan ni Alon ang kanyang anak sa likod ng salamin ng pinto ng ICU. Ang maliit at payat na katawan na iyon, naliligiran ng mga tubo at aparato, ay isang buhay na testamento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang mga salita ng doktor kanina ay umalingaw sa kanyang isipan. Malalagpasan niya ito, Mr. Imperial. Pero ang tanong, anong klaseng mundo ang babalikan niya? Hindi na niya kayang manatili pa roon. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang pagsisisi. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Kahit sandali lang. Nagmaneho siya pauwi na parang isang taong wala sa sarili. Walang direksyon, walang plano. Nang makarating siya sa asul na paraiso, ang dating mansyon na simbolo ng kanyang tagumpay ay isa na lang malaking paalala ng kanyang kabiguan. Pumasok siya sa kanyang opisina, ang lugar kung saan niya ibinigay ang huling hatol kay Hiraya. Ang brown folder na ibinigay ni Halina ay nandoon pa rin sa ibabaw ng mesa na para bang isang tropeyo ng isang madugong laban. Sa isang biglaang pagsabog ng galit, hinablot niya ito at ibinato sa pader. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Sigaw niya, isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Sinipa niya ang upuan. Itinumba niya ang mga libro sa estante. Nagwala siya, hinahayaang ang pisikal na pagkasira sa paligid ay subukang tumbasan ang pagkasira sa loob niya. Ngunit walang nangyari. Ang sakit ay nandoon pa rin. Mas matindi, mas malalim. Hingal na napaluhod si Alon sa gitna ng nagkalat na mga gamit. Ang kanyang tingin ay napadako sa isang bagay na nahulog mula sa estante. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang lumang leather briefcase na pag-aari ng kanyang yumaong asawa. Ito ang briefcase na laging dala ni Althea sa kanyang mga charity works. Pagkatapos nitong pumanaw, ipinatago ito ni Alon, kasama ng lahat ng bagay na maaaring magpaalala sa kanya ng sakit ng pagkawala nito. Dahan-dahan, gumapang si Alon palapit dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga luma at kinakalawang ng kandado. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya, ang pinaghalong amoy ng lumang papel at ng pabango ni Althea. Sa loob, naroon ang mga dokumento para sa mga charity projects nito, mga litrato ng mga batang tinulungan nito, mga sulat pasasalamat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang folder na may nakasulat na pangalan. Sinag. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay naroon ang mga unang medical records ni Sinag, mga resulta ng tests na ipinagawa ni Althea noong nagsisimula pa lang magpakita ng sintomas ang bata. Karamihan dito ay nabasa na ni Alon noon. Ngunit may isang sobre sa pinakailalim na hindi niya pa nakikita. Nakasulat dito, Confidential, Dr. Emilia Reyes, Pediatric Neurologist. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang makapal na ulat, puno ng mga technical terms at mga graph. Ngunit sa huling pahina, sa ilalim ng titulong Diagnosis and Recommendation, nakasulat ang mga salitang babago sa lahat. Patient exhibits classic symptoms of sensory processing disorder, SPD, a neurological condition often misdiagnosed as severe nonverbal autism. While there are overlapping symptoms, the root cause is different. The patient is not unwilling to communicate.
He is simply overwhelmed by sensory inputs, sounds, sights, touch, which causes him to retreat into a self-protective state of silence. Nanlamig ang buong katawan ni Alon. Sensory processing disorder, hindi autism, hindi isang bagay na walang lunas, isang kondisyon na may pag-asang mapabuti sa tamang therapy. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Recommendation: immediate enrollment in a specialized sensory integration therapy program. Avoid overly aggressive behavioral modification techniques which could worsen the patient's sensory overload. Furthermore, I highly recommend consulting with a therapist who specializes in nonverbal connection and gentle integration methods. I have already reached out to one of the best in the field, a former colleague whose unique approach I believe is perfect for Sinag. Habang binabasa niya ang huling pangungusap, may isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa report. Isang maliit na note, sulat kamay ng kanyang asawa. Ang pamilyar at eleganteng sulat kamay ni Althea. Ang nakasulat, Alon, mahal ko, I know you're in pain, I know you're lost, but please, trust Dr. Reyes at higit sa lahat maniwala ka sa kanya. Hanapin mo si Hiraya Dalisay. She is the best. She is our only hope. Nabitawan ni Alon ang papel. Ang pangalan, Hiraya Dalisay. Ang pangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang report na ito, ang rekomendasyong ito, hindi ito bago. Matagal na itong naririto. Ang kanyang asawa, bago pa man ito pumanaw, ay natagpuan na ang sagot. Natagpuan na niya si Hiraya. Ngunit bakit hindi ito nakarating sa kanya? Bakit ang ipinakilala sa kanya ay mga mamahaling therapist na walang ginawa kundi lalong itrauma si Sinag? Bakit? At bigla, naaalala niya si Halina, ang kanyang business advisor, ang kanyang kaibigan. Si Halina ang namamahala sa lahat ng papeles ni Althea pagkatapos nitong mamatay. Si Halina ang nagsabi sa kanya na huwag nang basahin ang mga malulungkot na dokumento para hindi na siya masaktan. Si Halina ang nagrekomenda ng lahat ng 7 nabigong therapist. Si Halina ang nagtago nito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. At sa gitna ng katahimikang yon, isang bagay ang nabuo sa loob ni Alon. Hindi na ito pagsisisi. Hindi na ito lungkot. Ito ay isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang pangalan ni Hiraya Dalisay na isinulat ng kamay ng kanyang yumaong asawa ay tila isang nagbabagang bakal na pumasok sa kamay ni Alon. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit at napakasakit tingnan. Ang pagdududa, ang mga mamahaling therapist, ang pagkawala ng report ni Dr. Reyes. At sa gitna ng lahat ng ito, isang anino na laging nariyan, bumubulong, nagmamanipula, si Halina. Ngunit hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon lamang. Siya si Alon Imperial. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niya ng patunay. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Dr. Emilia Reyes. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello, Dr. Reyes speaking. Doctor, panimula ni Alon. Pinipilit na gawing kalmado ang kanyang boses. This is Alon Imperial. My late wife, Althea, consulted with you a few years ago regarding our son, Sinag. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Mr. Imperial, sabi ng doktora, may bahid ng pagkagulat. Yes, of course. I remember your son's case very well. Kamusta na po siya? I tried to follow up several times after I sent my report, pero ang sabi po ng inyong advisor, you had decided to pursue a different, more aggressive approach. Para kay Alon, ang mga salitang yon ay isang kumpirmasyon. My advisor? Yes. A Miss Halina Montemayor. Sagot ng doktora. She was very firm. Sinabi niya na, you found my diagnosis unacceptable.
that you wanted a second opinion. I insisted on speaking with you directly. Pero hinarang niya ang lahat ng tawag ko. I'm so sorry, Mr. Imperial. I always felt something was wrong. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Alon. Hindi na niya kailangan marinig pa ang iba. Ang lahat ay totoo. Hindi lang ito isang pagkakamali. Ito ay isang sinadyang panlilin lang na tumagal ng maraming taon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena. Ilang linggo matapos ilibing si Althea. Flashback. Nakaupo siya sa parehong opisina na ito, nalulunod sa kalungkutan. Pumasok si Halina. May dalang isang tasa ng kape at isang malungkot na ngiti. Alon, you need to be strong, sabi nito. Let me handle Althea's paperwork. Huwag mo nang tingnan. Masasaktan ka lang. Naalala niya ang sarili niyang sinabi noon. May binabanggit si Althea na isang therapist, medyo unconventional daw ang pamamaraan. Ngumiti lang si Halina, isang nangiting puno ng awa. Alon, Althea was emotional towards the end. What Sinag needs now are proven methods, scientific approaches, not some faith healer. Hayaan mo na ako ang mag-asikaso nito. Magluksa ka lang. I will take care of everything. At siya, sa kanyang pagkabulag dahil sa sakit, ay naniwala. Ipinagkatiwala niya ang kinabukasan ng kanyang anak sa isang ahas. Tumayo si Alon mula sa sahig at dahan-dahang naglakad papunta sa malaking salamin sa gilid ng kanyang opisina. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Hindi niya nakita ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Ang nakita niya ay isang hangal, isang mayabang na hangal na naniwalang kayang bilhin ng kanyang pera ang lahat. Isang amang sobrang abala sa sarili niyang sakit, kaya't hindi niya nakita ang panganib sa tabi niya. Isang asawang bigo, dahil ang huling habilin ng kanyang minamahal ay binaliwala niya at ipinagkatiwala sa mismong taong sisira sa kanila. Pinagmasdan niya ang kanyang mga mata sa salamin, ang mga matang puno ng pagdududa na tumitig kay Hiraya, ang mga matang puno ng galit na nagpataw ng hatol, ang mga mata ng isang taong nagkamali. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyon, ang pagsisisi ay dahan-dahang nag-init, naging isang baga, hanggang sa ito ay tuluyang nagliyab at naging isang hindi mapapantayang galit. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay nawala. Ang panghihina sa kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang matatag na paninindigan. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging hangal. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig. Kalmado. Walang bakas ng anumang emosyon. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang mga kontak at pinindot ang call button. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Ngunit may isang panganib na nakatago sa ilalim nito. Halina, sabi niya. Kailangan nating mag-usap. Alon, of course. Kamusta na si Sinag? Hindi pinansin ni Alon ang tanong. Pumunta ka sa mansyon. Ngayon na, may mga papeles akong gustong ipakita sa'yo. Dumating si Halina Montemayor sa asul na paraiso na may ngiti ng isang reyna na bibisita sa kanyang nasasakupan. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay puno ng kumpiyansa. Nakita niya ang mga kasambahay na yumuyuko sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Inakala niya na ang takot na yon ay dahil sa kapangyarihan niya. Hindi niya alam na yun ay takot para sa kanya. Nasaan si Alon? Tanong niya sa isang katulong-o. Ang boses ay matamis ngunit may awtoridad. Nasa opisina po, ma'am. Hinihintay po kayo. Sagot ng katulong. Mabilis na umiwas ng tingin. Naglakad si Halina papunta sa opisina. Ang kanyang isip ay naghahanda na ng mga salitang pampalubag loob para kay Alon. Ikakandong niya ang lalaki sa kanyang palad. At kapag nakuha na niya ang buong tiwala nito, kapag si Sinag ay tuluyan ng nakalimot, ang susunod na hakbang ay madali na lang. Ang maging susunod na ginang imperial.
Kumatok siya ng 2 beses bago pumasok. "Alon, I'm here." Ang sumalubong sa kanya ay isang madilim na silid. Ang lahat ng ilaw ay patay, maliban sa isang desk lamp na nakatutok sa ibabaw ng mesa ni Alon, lumilikha ng isang maliit na bilog ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Alon ay nakaupo sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa anino. "Alon, anong drama ito? Bakit ang dilim?" Natatawang tanong ni Halina, sinubukang pagaanin ang kakaibang bigat sa hangin. "Maupo ka, Halina," sabi ni Alon. Ang boses niya ay kalmado, masyadong kalmado. Nawala ang panginginig, nawala ang desperasyon. Ang pumalit ay isang bagay na mas nakakakilabot. Isang absolutong kontrol. Umupo si Halina sa silyang nasa harap ng mesa, medyo nailang na ngayon. "Okay, may problema ba?" Hindi sumagot si Alon. Sa halip, maranyang itinulak ang isang folder papasok sa bilog ng liwanag. Ang briefcase ng kanyang asawa ay nakabukas sa tabi nito. Napakunot ang noo ni Halina. "Ano yan?" "Isang bagay na dapat ay matagal ko nang nakita," sagot ni Alon. "Isang bagay na sinigurado mong hindi ko makikita." Ang puso ni Halina ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nakita niya ang pangalan ni Dr. Emilia Reyes sa ibabaw ng ulat. "Alon, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Iyan ang mga lumang papel ni Althea. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo nang basahin yan para hindi ka na masaktan." "Masaktan?" Ulit ni Alon, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ang sakit na naramdaman ko sa pagkawala ng asawa ko ay walang-wala kumpara sa sakit ng isang amang pinanood ang kanyang anak na unti-unting mamatay sa loob ng maraming taon dahil sa kasinungalingan mo." Tumayo si Alon. Ang kanyang anino ay tila lumaki at nilamon ang buong silid. "Sensory processing disorder, Halina. Hindi autism. May pag-asa ang anak ko. Noon pa, pero itinago mo." "Hindi totoo yan," depensa ni Halina. Tumataas na rin ang boses. "I was protecting you. That doctor was a quack. Ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para kay Sinag." "Ang pinakamabuti para kay Sinag?" Sigaw ni Alon. Kinuha niya ang maliit na sulat kamay ng kanyang asawa at inihagis ito sa harap ni Halina. "Ang pinakamabuti para sa kanya ay si Hiraya Dalisay, ang babaeng siniraan mo, ang babaeng winasak mo ang buhay noon at sinubukan mong wasakin ulit ngayon." Natigilan si Halina. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. "So nalaman mo na?" sabi niya. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. "Ano na ngayon, Alon? Sasabihin mong mas naniniwala ka sa isang hamak na katulong kaysa sa akin? Ako ang tumulong sa iyong palaguin ang kumpanya mo. Ako ang kasama mo nung mga panahong wala ka ng ibang malapitan. At ginamit mo ang tiwalang yon para sirain ang anak ko. Hindi ko siya sinira. Pinoprotektahan lang kita mula sa isang oportunista. O pinoprotektahan mo ang sarili mo mula sa nag-iisang taong nakakaalam kung gaano kakasamang tao?" Sagot ni Elon. "Siya ang karibal mo noon, hindi ba? Ang babaeng mas magaling sa'yo. Ang babaeng may likas na talento na kailanman ay hindi mo makukuha kahit gaano karaming libro pa ang basahin mo. Kaya sinira mo siya." Sa puntong yon, tumawa si Halina. Isang tawang nakakayanig, walang saya, puno ng purong kapaitan at inggit. "Oo, ako nga." Pag-amin niya, ang kanyang mukha ay nag-iiba. Naging isang halimaw na matagal nang nagtatago. "Oo, sinira ko siya noon dahil mas magaling ako sa kanya, mas matalino. Pero lahat ng kliyente, siya ang gusto. Lahat ng papuri, nasa kanya. Ano ang mayroon siya na wala ako?
Lumapit siya sa mesa, itinukod ang dalawang kamay. At pagkatapos ng lahat, pagkatapos kong akalaing tapos na siya, bigla siyang susulpot dito sa pamamahay mo para agawin ang lahat ng pinaghirapan ko, para agawin ka. Hindi, Alon, hindi ako papayag. Nararapat sa akin ang lahat ng ito. Ang posisyon, ang yaman, ikaw, akin dapat ang lahat ng ito. Habang sumisigaw si Halina, habang inilalabas niya ang lahat ng lason sa kanyang kaluluwa, si Alon ay nanatiling tahimik. Pinapanood lang siya. Nang matapos si Halina, hingal na hingal. Kinuha lang ni Alon ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Pindot. Oh, ako nga! Dahil mas magaling ako sa kanya. Mas matalino. Nararapat sa akin ang lahat ng ito. Ang posisyon, ang yaman. Ikaw, akin dapat ang lahat ng ito. Ang sariling boses ni Halina na na-record ng malinaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina. Ang kulay sa mukha ni Halina ay biglang nawala. Napalitan ito ng purong takot. You recorded me. Bulong niya, hindi makapaniwala. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang unipormadong gwardiya ng mansyon. Halina Montemayor, sabi ni Alon. Ang boses ay malamig at pinal. You are trespassing on private property. At mula bukas, haharapin mo ang kasong fraud, child endangerment, at marami pang iba. Ilabas niyo siya. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Alon. Nagsisigaw si Halina habang hawak siya ng mga gwardya sa magkabilang braso. Alon, pakawalan niyo ako. Mahal kita. Ngunit hindi na nakinig si Alon. Tumalikod na siya. Habang kinakaladkad siya palabas, ang pagmamakaawa ni Halina ay napalitan ng isang nakakakilabot na banta. Hindi pa tapos ang lahat, Alon. Tandaan mo yan, hindi pa tapos. Babalikan kita. Isinara ng mga gwardya ang pinto. At sa wakas, bumalik ang katahimikan sa opisina. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikan ng hustisya. Isang katahimikan ng bagong simula. Ang pagpapatalsik kay Halina ay hindi nagdulot ng kasiyahan kay Alon. Ito ay isang kinakailangang hakbang lamang. Isang pagtatama sa isang matagal ng pagkakamali. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang unang hakbang, hanapin si Hiraya. Inutos ni Alon sa kanyang pinakamagagaling na tauhan na hanapin ang babae. Ngunit si Hiraya Dalisay ay tila naglahong parang bula. Walang record, walang social media, walang pamilyang matanungan. Ang tanging alam nila ay ang probinsyang pinanggalingan nito. Lumipas ang mga araw. Si Sinag ay nakalabas na ng ospital, ngunit ang kanyang katawan lang ang naroon. Ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nakakulong sa loob. Ang tanging pagbabago ay hindi na ito humahawak sa tuyot na sampagwita. Sa halip, madalas itong nakatayo sa bintana ng kanyang silid, nakatingin sa daan, na para bang may hinihintay na babalik. Ang bawat araw na lumilipas na walang balita tungkol kay Hiraya ay isang dagdag na bigat sa dibdib ni Alon. Napagtanto niya kung gaano kadali para sa kanya na paalisin ang babae. Ganoon naman kahirap ngayong hanapin ito. Para bang ang tadhana mismo ang nagsasabing hindi na niya ito karapat-dapat pang makita. Ngunit hindi siya sumuko. Kung kailangan niyang puntahan ang bawat baryo sa probinsyang yon, gagawin niya. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Laguna, sa loob ng isang lumang simbahang gawa sa bato, isang babae ang nakaluhod at taimtim na nagdarasal. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy. Ang sinag ng hapon na tumatagos sa mga stained glass na bintana ay nagbibigay kulay sa kanyang mukha. Si Hiraya, hindi siya humihingi ng tulong para sa sarili. Matagal na siyang tumigil sa paghingi ng kahit ano para sa kanyang sarili. Ang tanging laman ng kanyang panalangin ay isang maliit na bata
na naiwan sa isang malamig na mansyon. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Protektahan niyo po siya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, narating niya ang bayang ito kung saan walang nakakakilala sa kanya. Dito, sinubukan niyang hanapin ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang nakapikit siya, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan ng simbahan. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos na humahakbang sa lumang sahig na bato. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya ng kapangyarihan, ng karangyaan, at ng sakit. Nanigas si Hiraya, ngunit hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Baka isang masamang panaginip lang, baka guni-guni lang ng kanyang pagod na isipan, ngunit ang mga yabag ay huminto. Mismong sa likuran niya, Hiraya. Ang boses na yon, napakalinaw, napakatotoo. Dahan-dahan, iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, lumingon siya. Nakatayo roon si Alon Imperial, ngunit ibang alon ang kanyang nakita. Wala ang yabang sa kanyang mga mata. Wala ang tigas ng kanyang tindig. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking pagod. Isang lalaking wasak. Isang lalaking puno ng pagsisisi. Tumayo si Hiraya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo, ang lumayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa niyo rito, Ginoo? Tanong niya. Ang boses ay malamig, at walang emosyon. Isang pader na muli niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. May inilabas siya mula sa isang daladalang envelope. Ang ulat ni Dr. Reyes, ang sulat kamay ni Althea, at isang legal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng akusasyon laban sa kanya noon ay gawa-gawa lamang base sa testimonya ng mga taong binayaran ni Halina. Ito ang katotohanan, sabi ni Alon. Ang boses ay nanginginig. Ang katotohanan dapat ay matagal ko nang nalaman. Tiningnan lang ni Hiraya ang mga papel. Hindi niya ito kinuha. Nang makita ni Alon ang kawalan ng reaksyon sa mukha ng babae, isang bagay sa loob niya ang tuluyang bumigay. Ang huling hibla ng kanyang pagmamataas. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, ginawa ni Alon Imperial ang isang bagay na hindi niya inaakalaing gagawin niya kailanman. Lumuhod siya. Hindi sa dalawang tuhod, kundi sa isa lang. Hindi para mag-propose, kundi para magmakaawa ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Hiraya. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig, hindi magawang salubungin ang mga mata nito. Patawarin mo ako sa aking kayabangan, sa aking kahangalan, sa aking karuwagan. Itinaas niya ang kanyang paningin, at ngayon, nakita ni Hiraya ang mga luhang namumuo sa mga mata ng makapangyarihang lalaki. Naging bulag ako, Hiraya. Bulag sa katotohanan. Bingi sa sinisigaw ng puso ng sarili kong anak. At naging manhid sa sakit na idinulot ko sa iyo. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Pero nandito ako ngayon. Hindi para sa sarili ko. Nandito ako para sa kanya. Sa pagbanggit niya kay Sinag, isang maliit na kurot ang naramdaman ni Hiraya sa kanyang puso. Kailangan kanya, Hiraya. Pagpapatuloy ni Alon. Hindi niya ako kailangan. Hindi niya kailangan ang mga doktor. Hindi niya kailangan ang pera ko. Ikaw ang kailangan niya. Tinitigan ni Hiraya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang bawat linya ng pagod sa mukha nito. Nakita niya ang purong sakit sa mga mata nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sa loob ng simbahan na yon, hinayaan ni Hiraya ang kanyang sarili na makaramdam ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ang pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot sa maaaring maging sagot ni Hiraya. Umuwi na tayo, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses
ay halos isang bulong na nanginginig. Naghihintay si Sinag. Hindi sumagot si Hiraya. Tumingin lang siya kay Alon at sa kanyang pisngi. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong. Ang pagbabalik ni Hiraya sa asul na paraiso ay tahimik ngunit puno ng kahulugan. Habang humihinto ang sasakyan ni Alon sa harap ng malaking gate, ang parehong gate na marahas na isinara sa kanya noon, bumukas ito ng dahan-dahan na para bang isang magalang na pagyuko, isang pag-amin sa pagkakamali. Walang salitang namagitan sa kanila ni Alon sa buong biyahe. Ang katahimikan ay hindi na inkomodo. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng pagbibigay puwang sa mga sugat upang magsimulang maghilom. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga tingin kay Hiraya ay hindi na mapanuri. Ito ay puno ng paggalang at pag-asa. Nasaan siya? Mahinang tanong ni Hiraya. Itinuro ni Alon ang direksyon ng silid ni Sinag. Lagi lang siyang nandoon. Umakyat si Hiraya sa hagdanan ng mag-isa. Bawat hakbang ay pamilyar. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga masasaya at masasakit na alaala. Huminto siya sa tapat ng pinto. Huminga ng malalim at dahan-dahang binuksan ito. Nakita niya si Sinag. Nakatayo ito malapit sa bintana. Nakatalikod, nakatingin sa malayo. Ang payat na katawan nito ay tila mas lumiit pa. Hindi nagsalita si Hiraya. Sa halip, sinimulan niyang himigin ang isang pamilyar na himig. Ang luma nilang kundiman. Sa unang nota pa lang, natigilan si Sinag. Ang kanyang maliit na katawan ay nanigas. Dahan-dahan, napakabagal, na para bang natatakot na baka ang naririnig niya ay isa lamang panaginip. Lumingon siya. Nang makita niya si Hiraya na nakatayo sa may pinto, ang kanyang mga mata, na matagal nang walang buhay, ay biglang nagkaroon ng kislap. Ang kanyang mga labi, na matagal nang nakatikom, ay bahagyang bumuka. Inay, ang salita ay isang bulong, mahina at nanginginig, ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Lumuhod si Hiraya at ibinuka ang kanyang mga braso, at si Sinag, sa wakas, ay tumakbo. Isang takbong puno ng lahat ng pangungulila, lahat ng takot, at lahat ng pagmamahal na kinimkim niya sa loob ng napakatagal na panahon. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa mga yakap ni Hiraya. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa damit nito, na para bang natatakot na baka ito ay muling mawala. Inay, bumalik ka. Umiiyak na sabi ng bata. Nandito na ako, anak, sagot ni Hiraya. Niyakap ang bata ng mahigpit habang ang sarili niyang mga luha ay malayang dumadaloy. Nandito na si Inay, hindi na ako aalis. Mula sa labas ng silid, tahimik na pinanood ni Alon ang lahat. Ang mga luha ay dumadaloy din sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat at kaligayahan. Sa wakas, ang sinag ng kanyang buhay ay muling nagliliwanag. Lumipas ang ilang buwan. Ang asul na paraiso ay hindi na isang malamig na mansyon. Ito ay naging isang tahanan. Ang mga pasilyo ay puno na ng tunog. Ang himig ni Hiraya, ang mga tanong ni Sinag na unti-unti nang nagiging mas matatas, at paminsan-minsan, ang malakas na halakhak ni Alon Imperial. Sa tulong ni Hiraya at ng tamang mga therapist na ipinakilala ni Dr. Reyes, si Sinag ay nagpakita ng milagrosong pagbabago. Nagsimula na siyang mag-aral sa isang maliit na paaralan, natutong makipagkaibigan, at higit sa lahat, natutong ngumiti muli ng walang takot. Isang hapon, sa parehong hardin kung saan gumuho ang lahat, isang bagong alaala ang kanilang binubuo. Pinangunahan ni Alon ang paglulunsad ng isang bagong pundasyon. Sa isang entablado, sa harap ng media
at ng mga maimpluwensyang tao, nagsalita siya ng buong puso. For years, I thought I could solve everything with money and power. I was wrong. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hiraya at Sinag na nasa unang hilera. Today, we launched the Sinag ng Pag-asa Foundation. Hindi ito para lang magbigay ng pera. This foundation is a promise to listen to the silent voices, to fight against unethical practices in childcare, and to support those who use the language of the heart to heal. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya. And this is all thanks to one person who taught me that the greatest connections are not heard, but felt. To Hiraya Dalisay, thank you. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang tatlo sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Si Sinag, na ngayon ay masigla na ay tumatakbo-takbo sa unahan nila. Hinahabol ang mga alon. Sinag ng Pag-asa. Bulong ni Hiraya, tinitingnan ng pangalan ng pundasyon. Napakagandang pangalan. Dahil siya ang aking sinag, sabi ni Alon. Tumingin siya kay Hiraya. At ikaw ang aking pag-asa. Huminto si Hiraya sa paglalakad. Tumingin sa kanya si Alon. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Hiraya, sabi niya. Alam kong hindi ko na mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para bumawi sa'yo, para alagaan ka, para mahalin ka. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya. Let me be your home, the way you became ours. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Alon. Tumakbo pabalik si Sinag at yumakap sa kanilang dalawa. Sa pagitan nila, nakatayo silang tatlo doon, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga basag na pusong natutong maghilom ng sama-sama. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, habang ang mga alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa, natagpuan nila ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alon, Hiraya at ang kanilang sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsibol ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwento ni na Alon at Hiraya ay hindi lang basta pagdugtong-dugtong ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang pagtuklas sa kung paano ang katahimikan ay maaring maging mas makahulugan pa kaysa sa pinakamalalakas na sigaw. At kung paano ang isang simpleng himig ay kayang maghilom ng pinakamalalalim na sugat. Ipinakita nila sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi bumibili ng kapatawaran. Bagkus, ito ay dahan-dahang ipinaparamdam na ang bawat pagkakamali, gaano man kabigat, ay may katapat na pagkakataong magbago. At sa huli, ang pag-asa ay laging parang isang sinag na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na ulap. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral o eksenang nag-iwan ng marka sa inyong puso? Ibahagi niyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa amin. Muli, salamat po sa inyong oras at sa pagiging bahagi ng aming pamilya dito sa aming munting channel. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento.